first love. Sino nga ba ang hindi makakalimot dito? Ang sabi nga nila, ang first love ay ang unang taong ating minahal. Magdaan man at magtagal ang panahon, ang tamis ng una mong pag-ibig ay babalik pa rin sa iyong alaala. At kahit na may bago ka mang makilala, siya at siya pa rin ang hahanap-hanapin. Gaya nga ng isang sikat na kasabihan na first love never dies. Pero paano kung biglang umiksena si true love na handang ialay ang kanyang buong buhay para lang mahalin mo? Dahil ba dito ka barangay ay pwedeng magbago ang sinisigaw ng iyong puso? Kaya mo nga bang kalimutan ang pag-ibig na matagal mo nang pinangahawakan? Ano nga ba ang pipiliin mo? Ang iyong first love o ang true love mo? Mga kabarangay, sabay-sabay nating pakinggan kung ano nga ba ang mas matimbang sa dalawang ito. Mula sa ating sender sa araw na ito, dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, may mga bagay sa ating buhay na kahit na anong pagkukubli ay mananatili pa rin sa ating mga puso, gaya na lamang ng ating first love. Papa Dudut, ako po si Froilan. Hindi naman po sa pagmamayabang ay maraming nakapagsabi na kamukha ko daw si Jericho Rosales. Medyo mistiso lang daw ako ng konti dahil sa matingkad na kulay ng balat ko. Pinaglihi daw kasi ako ng nanay sa singkamas kaya marahil ay naging maputi ako. Hindi ko po maikakaila na madami-dami rin ang napaiyak na babae dahil sa aking maala-artistang itsura. Pero kahit ganoon pala, Papa Dudut, ay may darating na isang taong makakatapat mo. Talagang ang buhay ay puno ng sorpresa. Nakilala ko po ang babaeng bumihag sa aking puso, siya po ay si Queenie. Morena, matangos ang ilong, mahaba ang kanyang mga pilik mata na bumagay sa kanyang bilugang mata. May mahaba siyang buhok na animoy bulaklak sa bango. Unang tingin mo pa lamang sa kanya ay siguradong mabibighani ka na sa kanyang kagandahan. Siyempre dahil sa gusto ko itong makilala ay gumawa ako ng paraan, Papa Dudut. Malakas ako sa mga teacher ko noong high school kaya naman nagpalipat ako ng section kung saan ay andon si Queenie. Kumbaga, Papa Dudut, lahat ay gagawin mo sa ngalan ng pag-ibig. Aba, mukhang may pinopormahan ata ang anak natin sabi ng nanay ko habang hinahaplos ang aking buhok. Naman huwag mo nang guluhin ang buhok ko. Hirap namang ayusin yan Nakasimangot na sagot ko dito habang tinatanggal ang pagkakahawak niya sa aking buhok. Akala mo naman kung napakaganda ng pagkakaayos kahit butiki matatakot mahulog sa buhok mo. Sabay tawa nito na pang-asar. Kadalasan ay ganyan si mama sa akin, Papa Dudut. Sa katunayan ay hindi lang nanay ang turing ko sa kanya dahil isa din siyang kaibigan sa lahat ng pagkakataon. Kaya maraming nagsasabi na mukhang bagets yan kahit nasa 40 na ito dahil kung pumustura ay daig mo pa ang teenager. Masayahing tao at isang big time joker. Palibasa hindi mo lang alam ang uso, mama, kaya tinatawanan mo ito. Ito na po ang bagong pinagkakandarapaan ng mga chicks, mama. Pagtatanggol ko naman sa aking sarili sabay hawi ng buhok na sabay kindat din sa kanya. Alam mo, Froy, kung ako ang liligawan mo, hindi kita sasagutin. Ang sabi ni mama na animoy biglang sumeryoso matapos ang pang-aasar nito. Hinintay ko ang sasabihin niya sa akin. At nang mainip na ako ay ako na ang unang nagsalita, Papa Dudut. Mama, bakit? Maikling sabi ko sa kanya. Tumingin siya sa akin na parang iniinsulto pa ako. Kasi bulok na ang mga style mo. Pagkatapos ay humalakhak ito ng pagkalakas-lakas na halos mapunit na ang bunganga sa kakatawa. Si mama talaga ay parang walang problema sa buhay. Kaya hanga ako sa kanya kahit na malapit na kaming maputulan ng kuryente ay hindi mo yan makikitang magmumukmok dahil ang motto niya sa buhay, lahat ng problema ay may solusyon. Siya na lang kasi ang kasama namin ng ate kong si Feline magmula noong iwan kami ni Papa para sa ibang babae. Hindi ko nga alam dyan kay mama kung bakit hanggang sa ngayon ay tinatanggap niya pa rin si Papa kung bumibisita ito. Magkaganon pa man ay masaya kaming nagkakasama. May isang maliit na bakery na siyang
tumutulong sa aming pang-araw-araw at minsan ay may buy and sell din kami ng mga kasangkapan sa bahay. Mama, kung tinutulungan mo na lang ako imbes na tinatawanan, malamang ay mapasagot ko pa yung liligawan ko. Ang sabi ko dito habang nakatingin sa kanya na kanina pang tawa ng tawa. O siya, tutulungan na kita, mahal na prinsipe. Sabay lapit ni mama sa akin at inayos ang kwelyo ng aking uniforme. Maalaga, mabait at maganda. Mga katangian na katulad ni mama, ganito ang gusto kong babae na mapangasawa. Isang araw papadudot habang naglalakad ako sa may koridor ng 3rd year at 4th year ay nakasalubong ko si Queenie. Halata ang pagmamadali nito, ako naman ay kilala sa pagiging maabilidad pagdating sa mga babae kaya naman pa simpleng sumabay ako sa kanya. Nang makatapat na ako sa kanya ay saka ko siya tinignan. "Hi Queenie," bungad ko dito. Napatingin ito at bahagyang ngumiti sa akin. Grabe yung pakiramdam papadudot. Yung feeling na parang nagsipag-awitan ng mga ibon sa kalangitan noong initian niya ako. At dahil sa kagustuhan kong maumpisahan ng aming pag-uusap ay nagsimula akong magtanong sa kanya. Alam kong napaka-awkward noon dahil pareho na kaming mahuhuli sa klase pero wala akong pakialam basta ang gusto ko ay makausap siya. Nagawa mo na ba yung assignment natin sa math? Tanong ko. First time ko pang natameme sa harap ng babae. Dahil nga sa walang kwenta pa ang tanong ko. Pero yun lang ang tanging naisip ko noon nang sa ganon ay makausap ko siya. Seryoso itong tumitig sa akin. Oo, natapos ko na. Tinuruan kasi ako ni Papa Sagot nito. Hindi ko alam kung ano ang isusunod kong tanungin sa kanya. Akala ko kasi madudugtungan ko ang pag-uusap namin kung tatanungin niya ako kung nagawa ko din ba ang assignment namin sa math. Pero hindi na siya nagtanong pa at napakatipid itong nagsalita. Na animoy walang interes na palawakin pa ang pag-uusap namin. Bakit kaya? Ilang segundo ding natahimik ang paligid. Ilang hakbang na lamang at makakarating na kami sa classroom ng 2nd year pero ginusto ko makausap ko siya at marinig ang malamyos niyang tinig. "Queenie?" Tawag ko sa kanya nang sa ganoon ay maagaw ko ang atensyon niya, tumingin ito sa akin. "Ano yun?" Seryosong sabi niya. "May partner ka na ba sa gagawin nating parol? Hindi ba pares yun? Wala pa kasi akong kapareha Kung gusto mo tayo na lang dalawa." Sabi ko. Halos mapakagatlabi ako dahil nagulat din ako dahil bigla-bigla yung lumabas sa bibig ko. Hinintay ko pa ang sagot niya pero wala akong narinig hanggang sa malapit na kami sa aming classroom. Nawala na ako ng pag-asa. So inisip ko na lang na magkaroon ng plan B para maging kaklose ko si Queenie. Ngunit bago pa man kami maupo sa aming silya ay tinapik niya ako sa aking braso at nagulat ako sa mga sumunod niyang sinabi. "Froy, sige, tayo na magpartner sa paggawa ng parol ha. Ako na lang ang gagawa ng design at ikaw nang bahalang pumili ng mga materyales natin." Ang sabi nito at hanggang sa makaupo siya ay nakangiti pa rin ito sa akin. Naiwan akong nakatayo malapit sa pinto at kung hindi pa ako tinawag ni Anjo ay hindi ko mamamalayan na nasa classroom na pala ako. Na akala ko noon ay langit dahil naroon ang maalaanghel na si Queenie. Inabangan ko papadudot ang araw ng umpisa ng paggawa ng parol. Excited na akong bumili ng mga materyales na gagamitin namin dito. Habang papasok na ako ng gate ng aming paaralan ay may isang tinig akong narinig na tumawag sa akin. "Froy," ang sabi nito at paglingon ko ay isang magandang binibini ang nasa aking likuran. Walang iba kung hindi si Queenie. "Good morning Froy." Excited na akong umpisahan ang project natin. Nagdala din pala ako ng ibang pwede nating magamit na pang-design sa ating parol. Ang sabi nito habang nakangiti kay sarap niyang pagmasdan papadudot. Bawat banggit niya sa aking pangalan ay para akong nililipad sa alapaap. "Froy, okay ka lang ba?" Ang sabi nito habang pilit na ginigising ang ulirat ko noon na naglalakbay kasama siya. Oo naman.
Nag-iisip lang ako kung ano magiging diskarte natin sa ating gagawing parol. Ang sabi ko sa kanya. Ang gusto ko kasi Papa Dudut ay kami ang makakuha ng may pinakamataas na marka. Gusto ko kasing magpa-impress sa kanya nang sa ganoon ay kung may susunod pa kaming gagawing project, ako ulit ang gugustuhin niyang makapareha. Galingan natin para maihilera ang gawa natin sa labas ng eskwelahan at para makita nilang lahat na kung gaano tayo kagaling. Masayang sabi ko sa kanya. Mas lalo niya akong pinapahanga sa kanyang pagiging masipag at porsigido sa lahat ng bagay Papa Dudut. Napapatitig na lamang ako sa kanya at kung nahuhuli niya akong ginagawa yun ay pasimple na rin itong tumatawa. Hanggang sa matapos ang aming ginawang parol pagkatapos ang 1 linggo. Kung pwede nga lang pabagalin ang oras nang sa ganoon ay makasama ko siya tuwing recess at uwian. Masaya ako noong i-announce ng teacher ko na isa sa mga napili ang parol namin ni Queenie na maisabi sa labas ng paaralan. Ibig sabihin lang noon ay mataas ang nakuha naming marka. Tuwang-tuwa siya noon Papa Dudut at sa sobrang tuwa nga nito ay napayakap siya sa akin na hindi na rin niya namalayan na halos ikahimatay ko sa sobrang kilig Papa Dudut. Pero dahil sa lalaki akong tao, kaya hindi ko ito gaanong pinahalata sa kanya. Sa susunod ay mas gagalingan pa natin. Ang sabi ko pa sa kanya. Gusto kong magpa-cute pero tila ba inabutan ako ng hiya. Oo naman, basta gusto ko ikaw ulit ang kapartner ko. Ang sabi nito na nakangiti sabay pisil sa pisngi ko. Yung kakiligang yon ay hindi natapos hanggang pag-uwi ko sa bahay. Napansin kasi ni Mama na hindi matanggal ang ngiti sa mga labi ko. Kaya muli itong nang asar. Oy, iba ang ngiti ni Froy ngayon ah. Mukhang nakapuntos ka na yata sa crush mo ah. Ang sabi nito habang kumikindat-kindat pa. Aba, higit pa dun Ma. Wait mo lang at malapit na rin na may maipakilala ko sa'yo. Pagyayabang ko naman dito. O siya, kumain ka na at baka gutom lang yan. Dagdag na pangaasar pa ni Mama. Bahala ka nga dyan Mama, basta ako in love ako. Ang sabi ko sa kanya at ngumiti lamang ito at muli pang nagsalita. Anak, maiba tayo no? Nabalitaan ko mula sa mga kaibigan namin dati ng papa mo na bumalik na siya sa Pilipinas. Nagpunta pala ito sa abroad. Ang sabi ni Mama at halata ang pagkamis niya kay Papa. Pero pinili ko na lamang na manahimik. Ayoko kasi na makapagbitaw pa ako ng salita na maging dahilan para masaktan lamang siya. Hay, si Papa na sumira ng aming pamilya. Ano ngayon kung babalik siya? Kahit kailan ay hindi ko siya matatanggap. At dahil nga sa balitang yon Papa Dudut ay nasira na lamang ang masayang gabi ko sapagkat muli kong naalala ang sakit na idinulot niya sa amin. Kung hindi lang sana niya kami iniwan noon, kung inaalagaan niya sana kami tulad ng pag-aalaga ng ibang ama sa kanilang mga anak. Bata pa lamang kami Papa Dudut ni Ate Ferlin ay iniwan na kami ni Papa nang sumama siya sa ibang babae. Nagumpisa yon sa madalas na gabi na siya kung umuwi samantalang wala naman itong ekstrang trabaho. Naalala ko pa nga noong araw na matuklasan namin ang ginagawang yun ni Papa. Bandang 11:00 ng gabi at sobrang nag-aalala kami sa kanya dahil wala man lang kaming natatanggap na text kung nasaan siya kaya hindi kami makatulog. Maya-maya pa isang malalaking yabag ang narinig namin na papalapit mula sa aming pintuan. Kumatok ito ng malakas at ng aming pagbuksan ay si Papa na mukhang lango sa alak. Mahal, ano nangyari sa iyo? Kanina ka pa namin hinihintay ng mga anak mo. Sing ka na naman. Mahinahong sabi ni Mama. Mahal, kumain ka na ba? Anong gusto mong ulam? Nag-aalalang tanong ni Mama na imbes na magalit kay Papa ay nagawa pa itong suyuin. Pero ni isang salita Papa Dudut ay wala siyang narinig mula dito. Pinagmasdan ko ang itsura ni Mama at kitang-kita ko dito ang pag-aalala niya para kay Papa. Inakay ni Mama si Papa mula sa pinto papunta sa aming salas. At ilang segundo pa lamang nang makaupo si Papa ay agad nang namutawi sa kanya ang mga salitang sobrang nakasakit sa damdamin ng aking ina. Connie, ayoko na! Ang sabi nito na may pagdiin sa salitang ayoko na.
Napatigil si Mama sa pagpunta sa kusina para ipaghain si Papa. Nilingon niya ito at hinintay ko ang ekspresyon ng mukha ni Mama. "Mahal, ano ba yung sinasabi mo dyan? Baka lasing ka lang." Tugon ni Mama na pilit ngumiti sa amin. "Connie, pwede ba tama na? Ayoko na. Hindi na ako masaya sayo." Muli niyang sabi kay Mama. Sa puntong yun ay lumakas ang boses nito. "Mga anak, pumasok muna kayo sa kwarto at may pag-uusapan lang kami ng papa ninyo." Utos nito sa amin. Dali-dali naman kaming sumunod pero batid ko ang sakit na nararamdaman ni Mama. Hindi ko sinarado ang pintuan nang sa ganon ay marinig ko ang pinag-uusapan nila ni Papa. "Ano ba yung sinasabi mo, mahal? Lasing ka lang kaya kung ako sayo itulog mo na yan," ang sabi naman ni Mama. "Hindi, Connie. Ayoko na. Hindi na kita mahal. Sobrang sakal na ako sayo," ang sabi ni Papa kay Mama. "Hindi ganoong kadali yun, Anthony. Paano ang mga anak natin? Paano ko sila bubuhayin? Kailangan kita. Kaya para naman sa kanila, huwag naman tayong magkaganito," ang sabi naman ni Mama. At kahit nakahiga na ako noon ay ramdam ko sa boses niya ang pagtangis ng kanyang puso. "Ibibigay ko sa iyo lahat ng mga naipon ko sa bangko. Para sana yun sa bibilhin kong sasakyan pero hindi na. Ang mahalaga, ang gusto ko lamang ngayon ay palayain mo na ako," ang sambit ni Papa kay Mama. Alam kong matagal nang alam ni Mama ang ginagawa ni Papa sa kanya. Palibasa kasi mahal niya ito kaya naman pinili niyang maging pipi at bingi sa kabila ng mga ginagawang panluloko ni Papa sa kanya. Wala na akong narinig pang salita galing kay Mama. Pero bago ko pa maipikit ang aking mga mata sa sobrang pagkakaantok ko, ay hikbi ni Mama ang bumalong habang naririnig ko ang hakbang ng paglayo ng aking ama. Kinabukasan ay si Mama kaagad ang una kong hinanap. Ang inaasahan kong itsura ni Mama na malungkot ay hindi ko naman nakita. Banayad ang mukha ng aking ina na labis kong kinagulat. "Good morning anak, halika na rito at kumain ka na," ang wika niya na nakangiti sa akin. Nasa elementarya pa lamang kami noon ni Ate Ferlin pero hindi kami mangmang para hindi maunawaan ang mga nangyari kagabi. "Mama, ano pong nangyari sa inyo ni Papa?" tanong ng ate ko sa kanya. Napansin ko ang nangingilid na luha sa mga mata ni Mama. Pero pinili niyang takpan ito ng ngiti. "May mga bagay lang kasi na hindi niyo pa mauunawaan sa ngayon. Pero balang araw, kapag kayo na ang umiibig mga anak, maiintindihan niyo din ang papa ninyo." Seryosong wika ni Mama. Hindi ko alam papadudod kung bakit si Papa ang dapat naming intindihin. Hindi ko rin nakuha ang nais ipabatid ni Mama sa amin. Uminom siya ng tubig at bago muling nagsalita. "Mga anak, mula ngayon tayong tatlo muna ang magkakasama-sama. At kahit na anong bagay pa ang magpalungkot sa atin, kung mamiss ninyo ang papa ninyo, isipin nyo na lang na nag-abroad ito. Huwag sana kayo magalit sa papa ninyo, maging masaya sana tayo. O siya, kumain na kayo at ihahatid ko na kayo sa eskwelahan bago kayo mahuli," seryosong sabi niya. Alam ko papadudot na nais nang tapusin ni Mama ang aming pagtatanong sa kanya kaya minabuti niya na lang na ibaling sa ibang bagay ang aming atensyon. Masaya man ang ipinakita nito sa amin pero batid ko ang itinatago nitong lungkot. Bilib ako kay Mama dahil isa siyang babaeng mapagmahal at gagawin ang lahat ng makakabuti para sa kanyang pamilya. Araw-araw nakita ko ang pagsusumikap ni Mama para mapalago ang aming munting bakery. Ngunit araw-araw ko din siyang nahuhuling umiiyak hawak ang larawan ni Papa. Hanggang sa ngayon ay isang malaking katanungan pa rin sa akin kung saan nagkulang si Mama at kung ano at sino nga ba ang dahilan ng pagkasira ng noon ay masaya naming pamilya. Nalulungkot at naaawa ako kay Mama, Papa Dudut. Kaya mula noon ay ipinangako ko sa aking sarili na aalagaan at pasasayahin ko
si Mama. Daan ng maraming panahon at masasabi kong nakapag-move on din si Mama sa hiwalayan nilang dalawa ni Papa. Hindi ko na kasi siya nakikitang umiiyak at madalas ko na ring nakikita si Mama nang umingiti. Yung ngiting alam kong totoo at hindi parang napipilitan lamang. Parang kailan lang at heto kami ni ate, nasa high school na. Maraming nagsasabi na kay Papa daw ako nagmana. Pero lagi ko naman itong itinatanggi dahil galit ako sa kanya. Nagpatuloy ang pagiging malapit namin ni Queenie sa isa't isa, Papa Dudut. Hanggang sa mag third year high school na kami, kakaiba siya sa ibang babaeng nagustuhan ko dahil sa kanya ay hindi ako nagsasawa. Na-develop ako sa kanya at sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay si Queenie ang gusto kong makasama. Ilang araw na lamang noon, Papa Dudut, ay mag-JS prom na kami at nais kong yayain si Queenie upang maging date ko. Hindi ko na alam kung paano ko sisimulan yon pero lakasan na lamang ng loob. Break time noon at tamang-tama, naiwan si Queenie sa aming classroom. Miss, pwede bang magpakilala? Tumingin ito sa akin at agad nang ngumiti. Napakaganda talaga niya, Papa Dudut. Sabayan pa yan ng nakakatunaw niyang titig sa akin. Ano namang pakuluyan, Froy? Nakasimangot pero napapangiti naman niyang sabi. Miss, sana kalendaryo ka na lang. Puno ng kumpiyansa ang banat ko sa kanya. Alam kong napaka-corny pero kailangan kong subukan pampawala ng kaba. Bago pa siyang magsalita ay tawa na ito ng tawa. Bakit? Tanong nito na nagpipigil sa pagtawa. Ang sa ganon ay maintindihan ko ang sasabihin niya. Para lagi na lang tayong may date. Ako man, Papa Dudut, ay tawa ng tawa sa aking sarili pero ganon nga talaga siguro kapag ikaw ay umiibig. Nagiging corny. Froy naman, diretsuhin mo na nga ako. Bigla kong nahiya dahil seryoso ang tanong nito. Kung inyo pong mamarapatin, mahal na prinsesa, gusto ko po kayong maging date sa prom. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Papa Dudut, dahil gusto ko talaga siyang maging kadate. Kinakabahan ako sa magiging sagot niya. Naglunok laway na lang ako dahil sa sobrang nervyos at excitement na rin. Sige, pumapayag na ako. Halos mapalukso ako sa tuwa, Papa Dudut. Para na rin akong sinagot ni Queenie pero dahil sa pagkakataong yon na binigay niya ay hindi ko na palalampasin. Matagal na rin ako naghihintay kaya siguro ay eto na ang tamang panahon para umamin sa kanya ng aking nararamdaman. Kapit na nga ang aming JS prom, February 14 at tamang-tama dahil araw yon ng mga puso. Nagpapapogi ako at tawa ng tawa si Mama at si ate sa akin. Froy, ano ba naman yan, para kang butike sa suot mo? Pambubuli sa akin ni ate. Alam mo ate, kung wala ka magandang sasabihin, relax ka na lang at pag uwi ko, sisiguraduhin ko sa inyo ni Mama na may girlfriend na ako. Si Queenie, uwi ka ako dito. Tumawa na lang sila pareho ni Mama at nagtinginan. Ito talaga ang disadvantage kapag ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa pamilya. Laging ikaw ang talo. Sige, magtawanan pa kayo dyan sa gwapo kong ito makikita nyo na lang ang sinasabi ko. Sabi ko na nagyayabang. Sige na at mamaya sa kakagwapo mo malate ka pa dyan ha. At hindi mo makita si Queenie. Mabilis na sabi naman ni Mama. Habang nasa tricycle ako noon ay iniisip ko kung paano ko sisimulan ang pag-amin ko para kay Queenie. Hanggang sa pagbaba ko ng tricycle ay isang tinig ang tumawag sa akin. Parang nung una rin na pagtawag niya ng pangalan ko. Noong kami magkasama sa paggawa ng parol ang naramdaman ko. Paglingon ko ay nakita ko ang isang napakagandang binibini. Nakakulay puti ito na gown na bumagay naman sa kanyang balat at ang buhok niyang mahaba ay binigyan ng buhay nang medyo pinakulot sa dulo. Naisip ko na parang ihaharap ko na siya sa altar dahil sa puting gown na suot nito. Nang sa malapitan ay mas lalo akong nabighani sa kanya. Napakaganda niya. Oh Froy, akala ko ba ako ang date mo? Halika na nga. Hinawakan nito ang aking mga kamay at batid ko na napansin niya ang panlalamig ng aking palad. Pero nagkibit balikat na lamang ito. Maya-maya pa'y agad na nagumpisa ang sayawan. Ang lakas ng pintig ng dibdib ko dahil eto na yung hinihintay kong tagpo para umamin sa kanya. Queenie, ang ganda mo, pagpupuri ko sa kanya.
Nakita ko ang mukha niyang medyo namula sa mga sinabi ko. Ikaw din naman, Froy eh. Ang gwapo mo ngayon. Nakangiting sagot nito. Ngayon lang eh, hindi ba araw-araw naman akong pogi? Sabi ko nang sa ganon ay matakpan ang kabado kong puso. Habang sumasayaw kami sa saliw ng kantang One Last Song ay pinatay nila ang ilaw. Ang mga disco balls lang at mga makukulay na liwanag ang pumapalibot sa buong gym. Queenie, I love you. Bigla na lang lumabas sa mga salitang yon sa aking bibig. Alam kong nagulat ito sa kanyang narinig. Queenie, I love you. Inulit ko yon nang sa ganon ay mas maging malinaw. Ngunit bigo pa rin akong makarinig ng sagot sa kanya. Queenie, mahal kita. Saktong natapos ang kanta. Nahiya ako dahil naisigaw ko yon at narinig ng ibang tao. Narinig ko ang hagik-hik ni Queenie at buti na lang at nasa pinakadulo kami habang sumasayaw kaya hindi rin kami nakikita. Froy, mahal na rin kita. Seryosong sabi niya. Hindi ko alam papadudot kung tama ang narinig ko kaya naman muli ko itong kinumpirma sa kanya. Anong sabi mo? Sabi ko mahal na rin kita. Nakangiting sagot niya. Wala akong ibang nagawa kundi ang yumakap sa kanya, Papa Dudut. Nagtama ang aming mga mata kasunod ng paglapat ng labi ko sa pisngi niya. Ibig sabihin nito tayo na? Tanong ko. Hindi ako nakarinig ng salita gaya ng mga nakaugalian niya pero tumango na lamang ito at yumakap sa akin. Natapos ang gabi na kami ang tinanghal na king and queen ng prom at walang pagsidla ng saya sa aking pakiramdam noon, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwalang ang babaeng pinapangarap ko. Ang babaeng pinapangarap ko lang noon ay nasa harap ko na ngayon. Ako na marahil ang pinakamasayang lalaki sa mundo habang nagtatagal ang relasyon namin ni Queenie ay masasabi kong mas lalong lumalalim ang ugnayan ng aming mga puso hanggang makagraduate na kami pareho ng high school. At tulad nga ng sinabi ko kina ate at mama ay naipakilala ko kaagad sa kanila si Queenie. Maganda naman ang pagtanggap sa kanya ni mama at ni ate kasabay ng paalalang mag-focus pa rin kami sa pag-aaral. Doon ko na rin nakilala ang kanyang mga magulang at nag-iisang anak lamang ito ni na Engineer Dulay at Ma'am Tess na isa ring guro. Medyo may pagka matapobre nga lang ang nanay ni Queenie, palibhasa ay may kaya sa buhay at isang guro kaya istrikta. Kaya naman gusto kong patunayan nga sa sarili ko na bagay ako sa kanilang anak. Kumuha ako ng kursong engineering at ninais ko din kasing maging inhinyero. Ang gumawa ng mga malalaking building at kumita ng pera. Hindi lang para sa akin kundi para sa aking pamilya at kay Queenie nang sa ganon ay makaipon ako para sa aming dalawa. Si Queenie naman ay kumuha ng kursong dentistry. Bata pa lang daw kasi ay pangarap na niya ito. Siguradong lalaking matalino ang ating magiging anak, love. Nakangiting sabi ko kay Queenie. Aba oo naman. Kasi mana sa'yo. Nakangiting sabi niya. Hindi love. Mana sa'yo at sigurado ako magiging maganda at magiging maayos ang bubuing pamilya natin basta magkasama tayo. Ang sabi ko sa kanya habang hawak ang kamay niyang naglalakad sa may dalampasigan. Palubog na ang araw noon at hinatid ko na siya sa kanila. Ilang linggo na lamang ay mag-uumpisa na ang klase at paniguradong mamimiss ko siya dahil ngayon lang kami magkakahiwalay. Mag-aaral kasi siya sa Maynila habang ako naman ay maiiwan dito sa Pangasinan. Love, mag-ingat ka dun ha at lagi mo kong iti-text. Paalala ko sa kanya noong araw na inihatid ko na siya sa terminal ng bus. Wala kasi ang papa niya at ang mama naman niya ay abala sa trabaho noon kaya ipinagkatiwala nila sa akin si Queenie na maihatid sa terminal. Oo naman love, pangako yun. At ikaw din ha, huwag kang titingin sa iba. Gusto ko ako lang. Naiiyak na sabi niya sa akin. Pinunasan ko ang mga luhang nagbabadya ng mahulog sa kanyang mga mata. Love, hindi mo na kailangang sabihin yan sa akin dahil ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo.
Sabi ko dito at pagkatapos ay humalik na ako sa kanyang noo. Asa na yung I love you ko? Sabi niya. I love you, I love you, at ngumiti na nga ito. Hindi ako makapaniwala na bigla na lamang itong humalik sa labi ko. Dahil na rin siguro sa sobrang hiya nito ay agad na itong sumakay sa bus. Ewan ko ba kung matatawa na lang ako o sadya lang kinikilig ako. Pero magkaganon pa man Papa Dudut, habang pinagmamasdan ko ang bus na papalayo kasama ni Queenie ay nakaramdam ako ng lungkot. Pero umaasa ako na malalagpasan namin ang pagsubok ng pagkakalayo. Naging mahirap para sa aming dalawa ni Queenie ang LDR. Hindi kasi magtagpo ang aming mga schedule. Ang pangako niyang magtatawagan at magte-textan gabi-gabi ay nawala ng parang bula. Miss na miss ko na siya pero wala akong magawa Papa Dudut dahil sa tuwing magte-text ako sa kanya ay busy siya. Ayoko namang makaistorbo ng pag-aaral niya. At gustuhin ko mang pumunta sa Maynila ay hindi kakayanin ang budget ko. Hirap na rin kasi ang mama noon sa pagtustos ng pag-aaral namin ni ate na noon ay graduating na rin. Hindi na rin madalas na umuwi si Queenie sa lugar namin dahil mismong mga magulang niya ang dumadalaw sa kanya. Gusto ko sanang sumama pero pinangungunahan ako ng hiya at sino ba naman ako sa paningin nila para mahalin ang kanilang anak. Wala pa akong ipagmamalaki sa buhay at ang tanging mayroon lamang ako sa ngayon ay ang wagas na pag-ibig ko para sa kanilang anak. Mahal ko si Queenie, Papa Dudut, at handa akong magtiis at maghintay para lang sa kanya. 3 taon akong nagtiis Papa Dudut sa ganong setup namin ni Queenie. Pero ni minsan ay hindi ko inisip na tapusin yon dahil alam kong kapag ginawa ko yon ay mas lalong mahihirapan lamang ako. Pinili ko maghintay dahilan para mas maging malungkutin ako. Na napapansin na rin sa bahay. Hanggang sa kinausap ako ni Mama. Anak, gusto mo ba talagang makita si Queenie? Tanong nito na nakangiti sa akin. Opo ma. Malungkot na sagot ko sa kanya. Alam ni Mama Papa Dudut na ang sobrang pagkamiss ko kay Queenie ang dahilan ng pagkalungkot ko. At dahil nga sa suportado naman ako nito, basta huwag ko lang daw pababayaan ang pag-aaral ko, ay nag-abot sa akin si Mama ng 1,000 piso. Mama? Nakangiting sabi ko sa kanya. Anak, pamasahe mo yan para makapunta ka ng Maynila. Sagot nito. Mama, salamat. Maikling sagot ko. Alam ni Mama na ang makita ko si Queenie ang tanging paraan para mawala ang lungkot na aking nadarama. Kaya kahit na walang pera ay sinikap niyang makabuo ng 1,000 mula sa aming bakery nang sa ganoon ay makapunta ako sa kung saan naroon ang aking puso. Sa bus pa lamang ay excited na ako at inipon ko na ang lahat ng aking kwento. Nakuha ko ang address ng pinagtutuluyan ni Queenie kaya agad ko siyang natunton. Mainit ang araw na yon at tagaktak na ang aking pawis. Ilang hakbang na lamang ay nasa pintuan ako ng inuupahang apartment ni Queenie. At nang akmang tatawag na ako ay may narinig akong boses ng isang lalaki. Han? Halika na at maglakad-lakad ka para hindi ka naman mahirapan sa panganganak mo. Nakita kong lumabas ang isang matangkad na lalaki na kung hindi ako nagkakamali ay nasa edad 20. Matanda sa amin ang halos 3 taon ni Queenie. Tulad namin ay mukhang estudyante ito pero ang kaibahan lang ay mukha itong may kaya sa buhay. Marahil ay nagkamali lang ako ng apartment, baka sa kabila. Aalis na sana ako noon nang bigla kong makita si Queenie. Malaki ang tiyan. Nabasag ang mga pangarap ko nang makita ko siya sa ganong sitwasyon. Hindi ko maintindihan Papa Dudut. Totoo ba ang mga nakita ng dalawang mata ko? O baka namamalik mata lamang ako? Ano itong nangyayari? Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ilang hakbang na lang at makikita na niya ako Papa Dudut. Pilit ang unti-unti kong paglapit kung saan ay naroon siya. Kung isang panaginip ito ay sana ako ay magising na, ngunit hindi ito isang panaginip o eksena sa isang teleserye. Kailangan ko nang malaman ang katotohanan kung bakit niya ito nagawa sa akin. Queenie?
Mahinahong tawag ko sa kanyang pangalan. Unang lumingon ng lalaking noon ay hawak niya ang kamay ng babaeng mahal ko. Ang sakit sa pakiramdam at parang nilagyan ng alkohol ang puso kong sugatan. "Froy?" Sagot niya na mukhang nagulat at nandun ako. Halos mapaiyak na ako, Papa Dudut, pero mas pinili kong magtimpi nang sa ganoon ay mas makausap ko siya ng maayos. Han? Pwede mo ba muna kaming iwanan? Pasok ka muna sa loob, pangako. Mabilis lang ito. Kakausapin ko lang siyang sandali. Tumingin muna ang lalaki sa akin bago ito pumayag sa kagustuhan ni Queenie. Nakakatakot ang tingin ng lalaki sa akin pero hindi ko na yon pinansin pa. "Okay, Han, tawagin mo na lang ako kapag tapos na kayo mag-usap." Ang sabi nito kay Queenie habang nakangiti at pagkatapos ay humalik ito sa kanyang pisngi. Hindi ko alam kung paano ko sisimula ng mga sasabihin ko. Kanina lamang bago ko siya makita ay napakasaya ko. Etong araw na ito sana ang muli naming pagkikita. Pero napalitan ng lungkot at galit ang kanina'y masayang pakiramdam. "Queenie, bakit? Bakit mo nagawa sa akin to?" Madiin kong sabi sa kanya. Halos sumabog na ang aking puso at naninikip na ang aking dibdib. "Froy, sorry. Sobra lang ako nangulila sa iyo at si Jojo ang laging nandyan para umalalay sa akin. Malungkot mag-isa rito sa Maynila. Sana maintindihan at patawarin mo ko." Sabi nito habang nangingilid na ang kanyang luha. Napansin ko ang lungkot na bumalot sa kanyang mukha pero hindi ko maiwasan ang magalit. "Intindihin? Queenie, kailan ba kita hindi inintindi? Hindi ko alam kung saan ako nagkamali o nagkulang sa'yo. Binigay ko ang lahat sa'yo, Queenie. Pinagkatiwalaan kita pero ganito ang ginawa mo sa akin. Napakasakit. Napakasakit." Tumaas na ang pagkakasabi ko sa kanya at halos nagulat ito sa unti-unti kong pagsigaw. Galit ako sa kanya pero sa tuwing iniisip ko ang aming masayang alaala ay napapawi ang lahat ng puot. "Froy, minahal kita pero sadya nga sigurong hindi tayo nakalaan para sa isa't isa. Mahal ko si Jojo. Binigay niya ang lahat ng gusto ko kaya mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya. Tanggap na rin siya ni Mama at Papa. Ganon din ako sa kanyang pamilya. At eto nga magkakaanak na kami. Alam kong sa ngayon ay hindi mo pa ako mapapatawad pero umaasa ako na balang araw ay mapapatawad mo ako. At ipagdadasal ko din na mahanap mo ang babaeng magmamahal sa iyo." Umiiyak na sabi nito sa akin. Malambing pa rin ang pagkakasabi niya pero ayokong masilaw dahil nabalot na ako ng galit. "So ganon-ganon na lang, Queenie? Kay bilis mong itapon ang pinagsamahan natin. Ang bilis mong makalimot sa mga pangako natin." Patuloy ang pag-agos ng mga luha ko. Dinig ko ang paghikbi niya sa patuloy na pag-iyak. "Sorry, Froy." Sagot nito at hinawakan niya ang kamay ko pero pilit ko itong piniglas. "Kung para sa iyo wala lang ang ating pinagsamahan. Kung para sa iyo madali lang lahat yon kalimutan. Pues sa akin, Queenie, hindi. Ikaw ang nagiging mundo ko at hindi ko lubos akalain na ikaw din ang sisira sa mundong pinaikot ko sa iyo. Ang sakit, Queenie. Ang sakit." Madiin na sabi ko at umiyak na ako noon, Papa Dudut. Yung pakiramdam na wala akong pakialam kahit lalaki ako at ang pangit na makitang umiiyak ang lalaki. Pero hindi. Napakasakit kasi, Papa Dudut. Hindi ko na gusto pang makita niya ang pag-agos ng mga luha ko kaya naman minabuti ko nang umalis ng walang paalam. Narinig kong malambing niyang tinawag ang pangalan ko sa pagtalikod ko pero hindi ko na yon pinansin ang ilang beses niya pang ginawa at habang papalayo ako ay unti-unti na ring nawawala ang boses na gusto kong pakinggan sa araw-araw ng buhay ko. At sa bawat paghakbang ko ay daladala ko ang sakit ng pag-iwan sa akin ng totoong mahal ko. Kung gaano kasarap ang umibig, doble ang sakit kapag ikaw ay nabigo. Tuluyan na akong nagpaalam sa aming alaala. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito mararamdaman pero isa lang ang malinaw sa akin ngayon. Wala na kami ni Queenie. Wala na kami ng babaeng. Engineer Froilan, congratulations! Job well done!
Isang papuri mula sa aking boss ang bumungad sa aking pagising. Bahagya akong napangiti nang marinig ko ang mensahe na yon. Halos 6 na taon na rin ang nakakalipas, Papa Dudut. Tapos ang first heartbreak ko sa aking first love na si Queenie, hanggang sa ngayon ay malinaw pa rin sa aking alaala ang lahat ng mga nangyari. Pero pilit ko nang ibinaling ang sakit na aking nararamdaman sa isang mas importanteng bagay. Nang sa ganoon ay makalimutan ko na ang sakit ay nag-focus ako sa aking pag-aaral at ginugol ko ang lahat ng oras ko para maging successful sa buhay. At lahat nga ng paghihirap ko ay may kalakip na tagumpay. Naging ganap na engineer ako gaya ng aking pinapangarap. At kung masaya ba ako? Oo, masaya ako dahil naabot ko ang aking mga pangarap. Nabigyan ko ng mas maginhawang buhay si mama at nabibili ko na ang lahat ng gusto ko, pero parang may kulang pa rin. May isang bahagi ng puso ko na naghahanap ng sagot kung paano ko tatakasan ang lahat ng mga problema na pilit na ikinukubli ng aking puso. Totoong napaka-boring ng buhay kapag wala man lang inspirasyon. Trabaho, gimmick at pagkatapos ay uuwi ng bahay. Ang sabi ko nga sa sarili ko, at the age of 30 ay dapat ay kinasal na ako sa babaeng mamahalin at pagsisilbihan ko habang buhay. Hanggang sa ang aking paghihintay ay nagbunga nang dumating ang isang estranghera na babae. Bagong salta sa opisina at kahit nag-uumpisa pa lamang siya, ay ubod na ang daldal. Hindi ko nga alam, Papa Dudut, kung bakit inis na inis ako sa kanyang presensya, pero siya naman itong papansin ng papansin. Aba Brad, may bago kang fan ha? Kanina pang tumitingin sa'yo. Panunukso ni Aldrin sa akin na may pakindat-kindat pa sa akin. Kasamahan ko siya sa trabaho. Tumingin ako dito at agad ko ngang nakita ang babae na sinasabi niyang pasimpleng ibinaling niya ang kanyang tingin sa iba nang sa ganoon ay hindi ko makita na siya ay nakatitig sa akin. In fairness pare, maganda siya at balita ko'y matalino dahil nag-graduate daw ng cum laude. Sabi ni Aldrin na akala mo'y binayaran nang sa ganoon ay ibida sa akin ang babae. Sa katunayan niya ay totoo nga ang sinasabi nito. Matangkad, maputi at mapula ang kanyang labi at katamtaman ang haba ng buhok. Pero hindi ko siya type. Pagkukumpirma ko kay Aldrin. Aba, huwag kang magsalita ng tapos ha, baka hindi mo mamalayan ay mahulog ka na lang bigla sa kanya. Ang sabi niya habang ngumingiti ito nang tumingin sa akin. May kung ano sa dibdib ko ang tila ba muling gumana, Papa Dudut. Pagkatapos ng matagal nitong pagpapahinga, posible kayang ma-inlove ako sa isang estranghera. 1, 2, 3. Hindi ko na mabilang, Papa Dudut, ang mga pagkakataong lagi kaming nagkakasabay sa elevator o kaya ay sa hallway ng opisina kahit na iba ang department niya. Para bang sinasadya niya ang lahat para lang magkita kami. Naiirita ako sa mga ganong klase ng babae, Papa Dudut. Ayoko kasi na sila yung unang nagbibigay ng motibo at gusto ko yung type ko siya. Ako yung gagawa ng move at bigla ko tuloy naalala si Queenie. Siya lang ang babaeng pinaghirapan ko talaga. I mean yung babaeng dapat na ginagalang at minamahal. Pagkatapos kasi ng relasyon namin ay hindi na ako nagseryoso sa mga babae, puro fling na lamang ako. Hindi kasi love ang hanap ko sa kanila kundi yung mga bagay na hinahanap ng karamihan sa mga lalaki. Ang sabi ko nga sa sarili ko na may mga babaeng hanggang sa romansa lang pero hindi pwedeng maging asawa. Parang si Kathleen. Ramdam ko na ganoon din ang habol niya sa akin at dahil sa inis ko ay kinumpronta ko ito nang minsang magkasabay kami sa elevator. Hapit na hapit ang slacks nito na kulay itim na bumagay naman sa sleeveless niya na puti na pinatungan niya ng itim na coat. Naka-flat shoes lang ito ng kolor de gatas. Nakalugay lamang ang buhok nito na hanggang balikat ang haba. Hindi siya maganda, sabi ko. Pero cute siya dahil sa singkit nitong mga mata at mahabang pilik mata. Alam mo yung ganong pagbigla mong tingin ay parang wala lang pero habang tumatagal ay mas lalong gumaganda. Good morning sir. Nakangiting bungad nito sa akin. Kasabay ng pagsara ng elevator. Hindi ko alam kung ano ang nagudyok sa akin para lapitan ko siya. Sir, bakit po? Ininikit ko ang mukha ko sa kanyang mukha. Amoy na amoy ko ang maalarosas niyang pabango. Are you free tonight? Seryosong tanong ko. Why sir?
Tanong niya na parang walang alam sa mga kung ano ang gusto kong gawin sa kanya. Mapapansin mo din ang pagkunot ng noo niya. May ipapagawa sana ako sa iyo eh. Papatulong sana ako sa report ko. Alam kong marami kang alam tungkol sa business proposal kasi marketing graduate ka. Sabi ko nang sa ganoon ay hindi na siya makaangal pa. Yes sir, but may tatapusin pa ako until 9 PM eh. Sagot nito na tila baga naniwala sa dahilan ko. Ang galing naman niyang magpanggap na parang walang kamuwang-muwang, parang inosente at hindi halata sa kanya. Okay din, so I'll just wait for you sa labas. Ngumiti ako pagkatapos ay nilayo ko ng mukha ko sa kanya. Sabay ng pagbukas ng elevator ay napansin ko ang gulat niya sa ginawa ko, pero baliwala lang sa akin yon. Alam ko naman ang habol niya, isa lang siya sa mga babaeng papaiyakin ko. Hanggang sa sumapit ng mga 9:00 ng gabi. Medyo nainip na ako kasi sinilip ko siya sa kanilang opisina at doon ko nakita na siya lang ang nandun at mukhang porsigido sa kanyang ginagawa. Pinagmasdan ko lang siya at doon ko nakita ang napakaamo niyang mukha. Yung ganda niyang hindi nakakasawa. Hindi ko na malaya na nakangiti na pala ako. Pero muli kong pinaalala sa sarili ko ang ginawa ni Queenie. Ang mga babae. Pare-parehas lang naman loloko. Hindi marunong makontento. Kaya ang ginawa ni Queenie, igaganti ko sa lahat ng mga babaeng dadaan sa buhay ko. Dahil ang mga babae ay hindi sineseryoso. Mga bandang 10:00 na ng gabi nang buwaba si Kathleen. Hindi ko alam kung ano ang nakain ko dahil hinihintay ko pa siya kahit na naiinip na ako. Gusto mong makipaglaro ha? Ang sabi ko sa sarili ko nang makita ko si Kathleen. Too bad, I'm a good player. Bungusina ako papadudot nang sa ganoon ay makita niya na nandun ako sa loob ng kotse at hinihintay ko siya. Mukhang nagulat pa ito at bumaba ako sa kotse at saka naman inoffer ko ang kabilang pintuan nang sa ganoon ay pumasok siya. Sorry to keep you waiting sir. Ang sabi nito sa akin na mukhang pagod na. It's okay, so let's go? Tanong ko dito. Sir, saan po tayo gagawa ng proposal ninyo? Painosenteng tanong nito. Sa sobrang inis ko papadudot ay nilapit ko mukha ko sa kanya. Sinarado ko ang pinto ng kotse at pinatay ang ilaw sa loob. Wala nang ibang tao doon dahil gabi na. Sir, ano po bang… Hindi na niya naituloy ang sinasabi niya nang bigla ko siyang hinalikan sa labi. Napakalambot na mga labi nito at ramdam ko ang pagnanais nitong magsalita pero pinigilan ko sa pamamagitan ng paghalik ko sa kanya. Bigla niya akong tinulak noong akma ko nang tatanggalin ng coat nito. Sir, ano po sa tingin ninyong ginagawa ninyo sa akin? Kita ko ang galit nito dahil sa nagsalubong na ang kilay niya. Lumaki din ang naniningkit nitong mga mata. Oh come on Kathleen, hindi ba ito ang gusto mo kaya nga nagpapapansin ka sa akin? Ang sabi ko sa kanya na susunggab pa sana ng halik pero biglang kamay niya ang lumapat sa mukha ko. How dare you sir? Hindi ako babaeng iniisip ninyo. Desente po ako kahit sabihin ninyong sosyal ang asta ko. Sir hindi po ako ganun. Ang sabi niya sa akin na halatang nainis sa akin, pinagtaasan din niya ako ng boses. Ayokong maniwala papadudot noong una pero nakita ko ang galit nito sa akin. So bakit ka tumitingin sa akin? At alam mo mga schedules ko at lagi tayong nagkakasabay sa elevator sa hallway. Tanong ko na naghahanap pa ng butas kung paano ko mapapalusutan ang ginawa ko. Mawalang galang na po sir ha. Sa pagkakaalam ko ay parehas po tayo ng floor kung saan din ang opisina namin. At parehas din po tayo ng schedule ng trabaho 8 AM. At yung sinasabi ninyong patingin-tingin ako sa inyo, my goodness sir, kaya lang ako napapatingin sa inyo kasi you remind me so much of my father. Yun lang po. Kumpiyansang sabi nito sa akin na may halong pagtataray na. Sa totoo lang ay napahiya ako sa mga sinabi niyang yon papadudot. Kinuha niya mga folders na hawak niya at saka lumabas ng kotse. At yun nga ang unang pagkakataon papadudot na napahiya ako sa isang babae. Epic fail. Pero makukuha din kita Kathleen. I swear, ang sabi ko sa aking sarili. Kumpiyansa akong mahuhulog din siya
sa aking mga bitag. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, Papa Dudut, na hindi ko na nakikita si Kathleen. Kahit abangan ko pa ito sa may labas ng building ay wala. Nang magtanong-tanong ako ay doon ko nalaman na nag-resign na pala ito. Nag-guilty ako, Papa Dudut. Alam ko ang dahilan kung bakit ginawa niya yon at dahil yon sa pambabastos ko sa kanya. Nakaramdam ako ng guilt sa nagawa ko kaya naman nagtanong-tanong ako kung saan ang bahay nila sa may bandang Laguna raw. Doon ito umuwi at naghahanap daw ng bagong trabaho. Kaya naman maaga akong umalis ng opisina para puntahan siya at personal na humingi ng dispensa sa nagawa ko. Paglabas ko ng building ay nagulat ako sa nakita ko. Isang taong matagal ko nang hindi nakita pero sariwa pa rin ang alaala sa sakit na dinulot nito sa aking mama. Nakita ko si Papa at ayoko naman na makita niya ako kaya naman umalis na kaagad ako at binaliwala ko ang mga nakita ko. Nawalan ako ng gana ng araw na yon. Nawalan na ako sa mood. Pero kailangan kong humingi ng dispensa kay Kathleen at pagkarating ko sa address na ibinigay sa akin ng mga ka-workmate niya dati ay agad akong kumatok sa gate nila. Simple lang ang bahay nila, hindi naman maliit at hindi malaki. May kulay asul ang pintahan ng bahay kaya naman malamig ito sa mata at napansin ko din ang mga halaman at bulaklak na nakapaligid sa kanilang bakuran. Hanggang sa lumabas na si Kathleen. Nagulat ito dahil nakita niya ako. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong niya sa akin na nagulat sa aking presensya. "Hindi ba pwedeng papasukin mo muna ako bago ako magpaliwanag?" Mahinahon na sabi ko dito. Kahit kailan talaga, napaka-presko. Narinig ko ang mahinang pagbulong niya na alam kong nagtataray na. Nang papasukin niya ako ay doon na ako nagsimulang magpaliwanag. "Sorry, hindi ko alam na iba ka pala sa mga babaeng nakilala ko. Akala ko you were just like them." Sinserong sabi ko kay Kathleen. Direkta ang punto ko, Papa Dudut, sa kanya. Nakita ko pa nga ang pagkabigla niya tapos ay tumawa siya ng nakakainsulto. "Hindi porket gwapo kayo, sir, ay iisipin niyo na makukuha niyo na lahat ng babaeng gusto niyong pagtripan? Utang na loob, sir, wag ako." Ang sabi niya. Mas lalo siyang gumanda na nagagalit. Gusto kong tumawa dahil kahit galit siya ay hindi naman halata sa kanya. Inabot ko ang bouquet ng bulaklak sa kanya. "Sorry, Kathleen." Seryoso at may lambing ang pagkakasabi ko noon. "Pwede ba tayong magsimulang muli? Bilang magkaibigan?" Tanong ko sa kanya na may ngiti sa labi para mapapayag siya. Agad napalitan ng magandang mood ang mukha niya. "Okay po, pero sana ibahin niyo ang pagkakakilala niyo sa akin." Ang sabi nito na pahapyaw nang sumilip ang kanyang mga ngiti. "So, good morning, miss. My name is Froy and you are?" Ang sabi ko sa kanya. "Kathleen, sir." Maikling tugon nito. At sabay paglalahad ko ng aking kamay na agad naman niyang tinanggap. "It's nice to finally meet you." Sabi kong ganon, Papa Dudut, at may halong pagpapakyut pa. Tapos ay agad na itong tumawa. Hindi pa man kami nagtatagal, magkakilala ay marami na siyang naikwento sa akin, pati paborito niyang kulay at pagkain ay alam ko na rin. Ubod ito ng daldal pero hindi maipagkakaila na masarap kasama itong si Kathleen. Ito na nga kaya ang hinihintay kong pagkakataon. Ang muling pagkatok ng pag-ibig sa aking puso. Ako ay nasasabik ng malaman kung ano nga ba ang mangyayari sa aming samahan ni Kathleen. Hindi na nakabalik pa si Kathleen sa dati niyang trabaho. Pero bilang pambawi ay ako ang naghanap ng trabaho para sa kanya. Magmula noon ay naging magkaibigan na kami. Sa totoo niyan ay nagbago ang tingin ko sa mga babae, Papa Dudut. Lalo na noong nakilala ko si Kathleen ng lubusan. Mabait at napaka down to earth na tao at higit sa lahat ay mapagmahal. Habang tumatagal ay ramdam ko na unti-unti nang lumalambot ang puso kong pinatigas ng panahon at ang pagkahulog ng loob ko para sa kanya. 8 buwan na rin ang nakakalipas simula nang makilala ko ng lubusan si Kathleen.
Kathleen? Tawag ko sa kanya nang makita ko siyang papasok sa kanilang opisina. Sinadya kong abangan siya sa labas ng building nila. Nakaramdam kasi ako ng pagkami sa mga kwentong kalye niya na sobrang corny pero tawa naman ako ng tawa. Agad itong napalingon sa akin at tumatakbong lumapit na nakangiti pa. Parang bata na muling nakita ang kanyang matalik na kaibigan. Pero hindi ko na inaasahan ang mga sumunod na mga pangyayari. May rumaragasang motor ang biglang dumaan at hindi niya yon nakita. Napakabilis ng pangyayari, Papa Dudut, at natumba si Kathleen at tinakasan siya ng motor na nakasagasa sa kanya. Tumakbo ako papunta sa duguang katawan ni Kathleen. Hindi ako makahinga, Papa Dudut. Sigaw ako ng sigaw. Kathleen! Gumising ka! Pero wala nang sumasagot. Ang dami nang lumapit na tao at parang gusto lang na mag-usisa. Lubos ang pagsisisi ko kung bakit ko pa pinatagal ang pag-amin ko na mahal ko siya. Ngayon ko lang nalaman na ayoko siyang mawala. Ngayon pang tuluyan na siyang nawala. Sa huling pagkakataon ay tinitigan ko ang mukha ni Kathleen pero wala na. Wala nang senyales ng buhay pa siya. Kathleen, mahal kita. Mahal na mahal kita. Hanggang sa may tumawag sa akin. Froy, anong oras na, tanghali na? Boses ni Mama na ginigising pala ako sa aking pagkakatulog. Grabe, Papa Dudut. Akala ko'y totoo na talaga, buti na lang at panaginip lang pala ang lahat. Hanggang sa aking paggising ay hinihingal pa rin ako. Ano ba kasing nangyari? Napansin ni Mama na mukhang masama ata ang aking panaginip. Ma? Nanaginip ako na may nangyaring masama daw kay Kathleen. Natakot ako, Ma. Ang sabi ko sa kanya na may halong pag-aalala. Sus, baka naman mahal mo na anak yan. Kung ano man ang iniisip mo, wag mo na kasing pakawalan pa. Ang sabi sa akin ni Mama na may halong pambabara. Tumawa na lang ako at iniisip ang gagawin kong paraan kung paano ko ipagtatapat ang nararamdaman ko para kay Kathleen. Sa panaginip kong yon ay doon ko na-realize na hindi ko siya kayang mawala. Kaya naman umisip ako ng plano. Ngayon ko na gagawin. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon na. Bakit ko pa nga ba palalampasin ang isang bagay na dapat ay matagal ko nang ginawa? Pagdating daw sa pag-ibig, Papa Dudut, ay walang long cut or shortcut. Ang mahalaga daw ay kung paano mo ipapakita ang pagnanais mong mahalin ang isang tao. Tinawagan ko si Kathleen para mag-dinner date sa isang maganda at mamahaling restaurant sa Makati gaya ng payo ng ate kong si Ferlyn. Pinili kong kung saan malapit ang kanyang boarding house nang sa ganon ay maihatid ko siya ng maaga. Pinaghandaan ko ang araw na yon, lahat ng sasabihin ko ay minemorize ko na. Pero pagdating pala sa mismong araw na yon ay matatameme ka na ng bigla. Naka-color blue ito na bumagay sa kulay ng kanyang balat. Tawid na tawid ang ganda niya sa kanyang suot na bestida. Nakalugay ang buhok nito at may kaunting kolorete sa mukha. Ang cute niya. Napabulong ako sa sarili ko na parang isang teenager. O diba? Napanganga ka na naman. Panunokso nito sa akin. O sige na, ikaw na ang maganda. Pagsang-ayon ko na kunwari ay napipilitan lang pero ang totoo ay napakaganda talaga niya. Maaari na po kayong umupo, magandang binibini. Habang ino-offer ko ang upuan sa kanya. Ano ba kasi yung gusto mong sabihin, Froy, at formal-formalan pa tayo ngayon? Pag-uusisa niya. Kathleen, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I like you and I want you to be part of my life. Nanlaki ang kanyang mga mata. Marahil ay nagulat din sa mga sinabi ko. Dahil kahit madalas kaming magkasama nito ay hindi ko sa kanya pinaramdam ang gusto ko siya. Nakakagulat ka naman, Froy. Matipid na sabi nito. Gusto na kita, Kathleen. Natakot lang ako at ayoko kasing pumasok ulit sa isang relasyon na hindi ako sigurado, pero ngayon alam ko na ikaw ang matagal ko nang hinahanap. Ang sabi ko sa kanya. Ngumiti ito at nagsalita. Alam mo, Froylan, hindi ka naman mahirap mahalin pero
Buti na lang at hindi ko na kailangan turuan ng puso kong mahalin ka. Ang sabi nito sa akin. Ha? Bakit naman? Tanong ko. Natakot ako na baka mabasted, Papa Dudut. Hindi ko na kailangang turuan ng puso kong mahalin ka kasi noon pa man ay mahal na kita. Simula pa man noong maging magkaibigan tayo, nakilala ko ang ibang ikaw na hindi ko madalas marinig sa ibang tao. You know, damahangin at preskong Froilan. Nalaman ko na mabait ka, maalaga sa mama mo at sa ate mo. Doon pa lang ay natutunan ko nang mahalin ka. Malambot na sagot nito. Oh, what now? Ang sabi ko na kabadong-kabado. What now? 1 + 1 = 2. I love you too, Froilan. Sabay ngiti. Isang nakakatunaw na ngiti. Ang sarap sa pakiramdam, Papa Dudut, na may taong nagmamahal na ulit sa akin. Niyaya ko siyang sumayaw sa saliw ng kantang You Are My Song ni Martin Rivera. Tinamsamang bawat sandali habang kami ay magkayakap. Walang pagsidlan na saya ang naramdaman ko noon, Papa Dudut. After so many years ay andito ulit ako at muling binuksan ang puso ko para magmahal muli. At yon ay dahil kay Kathleen. Ang bawat sandali na kasama ko siya, Papa Dudut, ay napuno ng saya. Ang dating black and white kong mundo ay nakulay ng red, blue, pink at marami pang ibang kulay. Ang saya sa pakiramdam, Papa Dudut. May maganda na akong rason upang gumising ng maaga na boses niya ang una kong naririnig. Good morning, babe. Gising ka na. I love you, Froilan, babe. Para akong asong ulol na kinikilig sa tuwing tumatawag siya sa akin. Sobrang pagmamahal ni Kathleen sa akin at chill lang kumbaga. Para kaming mag-best friend at gabi-gabi ay sa bahay siya kumakain at hinahatid ko sa bahay nila. Hindi niya ako pinagbabawalan sa lahat ng gusto kong gawin as long as dapat daw ay may limitasyon. Supportive at understanding na girlfriend at maalaga. Lahat-lahat ng pwedeng hanapin sa isang babae ay nasa kanya na. Ano pa nga ba ang mahihiling ko kundi ang makasama ko siya habang buhay. Pero gaya nga sa kanta ng Eraserheads, in a world where everybody hates a happy ending story. Ang aming kwento, Papa Dudut, ay biglang nagbago. Isang araw habang naglalakad ako para ibili ng bulaklak si Kathleen sa aming anniversary, January 28, ay may isang babae ang aking nakita. Isang babaeng ayoko nang makita. Si Queenie. Froy? Ikaw na ba yan? Bungad nito sa akin na nakangiti. Oh, ikaw pala yan, Queenie. Maikli kong tugon sa kanya na walang kahit na isang emosyon ng pagkakasabi ko ng pangalan niya. Wala pa rin nagbago sa itsura niya. Maganda pa rin. Akala ko naman nakalimutan mo na ako. Ang sabi nito na halata mong naglalambing. Paano ko makakalimutan ang ginawa niyang panloloko sa akin? Na dahil sa kanya ay marami akong nasaktan ng mga babae. Kumusta ka na? Tanong nito na halata niyang hindi ako umiimik. Eto okay lang. Masaya na. Nakita ko ang panghihinayang nito nang sinabi ko yon, biglang sumimangod si Queenie. Pwede ba kitang mayaya sa labas? Kwentuhan lang. Ang sabi nito na animoy gusto magumpisa ng mahabang kwentuhan. Ayoko sanang pumayag, Papa Dudut, pero may kung anong nag-udyok na sumama ako sa kanya. Kumain kami sa labas at aaminin ko, Papa Dudut, na hindi pa rin nawala ang sakit na ibinigay niya sa akin. Hanggang sa simula na siyang magkwento. Froy, sorry ha. Alam mo, pinagsisisihan ko ng ginawa kong pag-iwan ko sa iyo noon. Gabi-gabi iniiyakan ko yon. Alam mo, hindi totoo na mahal ko si Jojo. Pinilit lang siyang ipakasal sa akin nila mama at papa. Fixed marriage kumbaga. Hanggang sa nabuntis niya ako. Kaya ako naging masaya, Froy, sa tuwing yayakapin at hahalikan ako ni Jojo. Ikaw kasi ang naaalala ko. Seryosong sabi nito. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung ano ang magiging reaksyon ko sa ipinagtapat ni Queenie sa akin. Hindi ko alam kung kanino ako magagalit, kung sa kanya ba
o sa sarili ko dahil ganon ko na lang siya iniwan. Nagpatuloy siya sa pagkukwento. Hinanap kita, Froy, pero wala na kayo eh. Sa dati niyong tinitirhan. Hinanap kita noong mga panahon nagkaroon ako ng lakas ng loob para aminin sa iyo ang katotohanan. Mahal kita, Froy. Hanggang ngayon. Pag-amin nito nahalata mo ang lungkot sa boses niya. Unti-unti nang bumagsak ang luha nito at hindi ko mapigilang lumambot ang puso ko para sa taong una kong minahal. Asan ang anak mo? Nasaan na si Jojo? Seryosong tanong ko sa kanya, Papa Dudut. Huminga ito ng malalim at nagsalita. Hiniwalayan ko na si Jojo. Hindi ko yun nagawa dati dahil sa magiging anak namin pero noong nawala ang anak ko, doon na rin ako kumawala sa pagkakatali sa kanya. 1-year-old na ang anak ko nang magkasakit siya ng pneumonia. Mahina ang baga niya, kaya hindi niya ito nakayanan. Pinilit kong ayusin ang meron sa amin ni Jojo pero hindi ko kaya. At sa tuwing sinasabi kong ikaw ang mahal ko, sinasaktan niya ako. 1 buwan na rin ang nakakalipas kaya napakaswerte ko dahil nakita kita ulit, Froy. Ang sabi nito na halos mangiyak-ngiyak at naghahabol ng hininga. Halos hindi ako makapagsalita sa mga inamin niya sa akin. At eto ay muling nagtanong. Ikaw, Froy, may asawa ka na ba? O girlfriend? Kanina kasi nakita kitang bumili ng bulaklak. Wala pa. Sagot ko na mukhang napaniwala ko naman. Papa Dudut, nagsinungaling ako. Hindi ko alam kung bakit pero siguro dahil nga sa mahal ko pa rin si Queenie. Pagkatapos naming kumain ay pumunta kami sa lugar kung saan kami lang dalawa. 32 text at 18 missed calls na si Kathleen pero hindi ko ito pinansin. Muling nag-alab ang puso naming dalawa ni Queenie. Pagkatapos ng ilang taon, akala ko'y wala na akong nararamdaman para sa kanya pero nakatago lang pala. Matagal kong inasam na muli ko siyang mahagkan at mayakap. Naganap ang hindi dapat mangyari. Pero ginusto ko yon. Totoo pala ang sabi nila na first love never dies. Hindi lang yun ang unang beses na nagkita kami ni Queenie. Nasundan pa yon, Papa Dudut. Nanlamig ang pakikitungo ko kay Kathleen. Marahil ay awa lang ang nararamdaman ko sa kanya kaya hindi ko pa siya iniiwan. Babe, samahan mo naman ako. May bibilhin akong regalo para kay Papa. Minsang text nito sa akin. Ayoko sanang makipagkita pero ayoko muna na malaman niya ang ugnayan namin ni Queenie. Kaya pumayag ako ngunit hindi lang pala yon ang matutuklasan ko ng araw na yon. Babe, gusto ka daw na makilala ni Papa? Laking gulat ko dahil ayaw naman talaga ako ng papa ni Kathleen dahil hindi pa daw siya ready na magka-boyfriend ang kanyang unika iha. Sige babe, maikling tugon ko. Babe, may problema ka ba? Tanong nito nang mukhang nag-aalala. Wala naman babe, bakit mo naman natanong? Ang sabi ko. This past few days kasi napansin kong lagi kang busy. Pero tumatawag naman ako kay Aldrin, ang sagot ay wala ka daw sa opisina. Babe, may hindi ba ako alam? Seryosong tanong nito. Kinabahan ako dahil baka mahalataan niya ang ginagawa ko sa kanya. Wala yun babe, medyo naghahanap lang ng lambing si mama. Pagdedepensa ko sa sarili ko. Ganun ba? Ang sabi nito. Matalino si Kathleen kaya imposibleng hindi niya yon mahalata kahit na anong tago ko. Nang makababa na kami ng kotse ay agad na sumambulat sa akin ang isang pamilyar na mukha. Papa? Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Nakita kong muli si Papa, Papa Dudut. Si Papa na nanakit sa mama ko. Si Papa na nang iwan sa amin. Anak? Ikaw na ba yan? Ang sabi nito at akma niya akong lalapitan ay biglang tinawag ni Kathleen si Papa. Pa? Anong ginagawa mo sa labas at saka magkakilala kayo? Ang tanong ni Kathleen at walang ano-ano pa ay sumakay ulit ako ng kotse at umalis.
Pero bago yon ay narinig ko pa sila. Anak, magpapaliwanag ako. Narinig ko ang pagtawag ni Papa sa akin. Nakita ko din ang pagkagulat ni Kathleen. Kaya pala ng araw na nakita ko si Papa sa opisina namin na mukhang galit ay marahil ay ako ang sinadya niya sapagkat yun din ang gabi na nabastos ko si Kathleen. Ang liit ng mundo para sa amin. At gulong-gulo ang isipan ko noon, Papa Dudut. At hindi ko alam ang aking gagawin. Walang tigil sa pagdetext sa tawag sa akin si Kathleen pero ni isa ay wala akong sinagot. Pero hindi siya tumigil. Mas lalo lang akong nagalit dahil minahal ko ang anak ng babaeng pinagpalit sa amin ni Papa. Lumalabas na stepdaughter ni Papa si Kathleen. Napakasakit sa akin noon, Papa Dudut. Si Queenie naman tulad ng dati ang naging sandalan ko. Mabuti pa rin ang Diyos dahil iniwas niya ako sa maling tao pero maling tao nga ba si Kathleen at si Queenie nga ba ang dapat kong piliin? Isang araw nang magkita kami ni Queenie ay para bang may tinatago siya sa kanyang tiyan at tila hindi siya mapakali. May problema ba? Tanong ko. Walang patumpik-tumpik ang sinabi niya. Froy, buntis ako at ikaw ang ama. Ang sabi nito at sa totoo lang ay hindi ko alam kung malulungkot ba ako o magiging masaya. Masyadong mabilis sa mga pangyayari at wala pang buwan kung kami ay magkita pero nabuntis siya kaagad. Laking pagtataka ko, Papa Dudut, pero dahil sa mahal ko ay inako ko ang responsibilidad sa batang dinadala niya. Pananagutan ko ang bata, Queenie, at pakakasalang kita. Haharap ako sa mga magulang mo. Sinserong sabi ko sa kanya pero tumanggi ito. Wag na, Froy. At saka wala sila dito, nasa ibang bansa sila kaya okay na yon. Magsama na tayo, Froy. Ang sabi naman ni Queenie na para bang natatakot siya noong sabihin ko yon pero agad naman na pumayag din ako sa kanyang kagustuhan. Alam mo yung pakiramdam, Papa Dudut, na napakagulo ng isip ko sa mga nangyayari. Pero aaminin ko na sumagi pa rin sa isipan ko si Kathleen. Ilang linggo na rin siyang hindi nagpaparamdam sa akin at magpapaka-plastic ako kung hindi ko sasabihin na nami-miss ko siya. Yung pag-aalaga niya, kakulitan niya, lahat ng yun pero eto ako at magkakaanak na kasama si Queenie. Sinabi ko ang lahat kay Mama pero isa lang ang hindi ko akalain na sasabihin niya. Anak, sigurado ka na ba kay Queenie? Hindi mo na ba talaga mahal si Kathleen? Sabi ni Mama sa akin na mukhang hindi gusto ang mga nagiging desisyon ko. Ma, anong klaseng tanong yan? Alam mo naman na ayoko si Kathleen at dati pa naman ay si Queenie na ang mahal ko. Anak, ayaw mo ba si Kathleen dahil mahal mo si Queenie o dahil sa nalaman mo na ang mama niya ang pinili ng papa mo? Seryosong tanong ni Mama. Napaisip ako doon, Papa Dudut, pero lalo akong naguluhan sa mga sumunod pang sinabi ni Mama. Anak, marahil ay dapat mo nang malaman ang kwento sa likod ng pag-iwan sa atin ng papa mo. Tumingin ako sa kanya at nagsimula na siyang magkwento. Noon pa man, anak, ay ako ang nanloko sa papa mo. Hindi sa paraan na iniisip mo, anak, ha? Kundi dahil sa sobrang pagmamahal ko sa papa mo ay nagawa ko siyang pikutin. Boyfriend ni Luisa ang papa mo at yon ang mama ni Kathleen. Kaibigan ko si Luisa at dahil sa matagal ko nang gusto ang papa mo, inhakit ko siya tapos may nangyari sa amin at nagbunga yun ang Ate Ferlin mo. Nagmamahalan si Luisa at ang papa mo pero dahil sa gusto ni Luisa na magkaroon ng magandang kinabukasan ng ate mo, at lumaking may kinikilalang ama ay nagparaya siya. Nagpakalayo-layo. Alam kong hinahanap siya ng papa mo. Hindi yun lingid sa aking kaalaman pero hinayaan ko dahil nagsisisi din ako sa mga nagawa ko. Tinidor ko ang aking kaibigan dahil sa pagmamahal sa papa mo. Kaya ako to sinasabi sa iyo, anak, dahil gusto kong pag-isipan mong mabuti. Bago mo pagsisihan ang lahat, nagulat ako sa mga revelasyon ni Mama at mas lalo pa akong naguluhan. Papa Dudut, sino nga ba ang dapat kong mahalin at ang dapat kong piliin? Isang araw habang nagpapagas ako,
para puntahan si Queenie ay nakasalubong ko si Jojo. Agad itong lumapit sa kotse ko. Pare, huwag ka namang mangsulot ng asawa na may asawa. Pwede ba? You should know your place. Mainit na kaagad ang tabas ng dila niya at kanina pa pala niya akong sinusundan. Unti-unti na kaming pinagtitinginan ng mga tao. Pare, hiwalay na kayo. Nasabi na ni Queenie sa akin ang lahat kaya pwede ba? Lubayan mo na siya. Ang sabi ko sa kanya na may halong galit. Hiwalay? Anong sinasabi mo? Paano kami magkakahiwalay kung magkakaanak na kami? 2 buwan nang buntis si Queenie. Sa aming pangalawang anak. Nabasag ang tenga ko sa aking mga narinig. Bangungot ba ito dahil ngayon pa lang ay gusto ko nang magising? Maayos ang pagsasama namin at kasal kami. Kaya tigilan mo na ang pagpapantasya mo dahil kung hindi, kakasuhan kita. Huwag ka nang makiapid pa. At kung ano man ang namamagitan sa inyo ng asawa ko, mabuti pa putulin mo na. Huwag ka nang sumira ng pamilya. Ang sabi nito at saka humarurot na sa pagmamaneho. Natulala ako sa mga nangyari. Hindi ako makapagsalita dahil nagulat ako at naguguluhan at hindi ko alam kung ano nga ba ang dapat ko nang paniwalaan. Binaliwala ko ang mga taong nagmamahal sa akin para sa taong lagi na lang ako niloloko. Paano niya ito nagawa? Ang una kong naisip na gawin ay puntahan si Kathleen pero paano ako haharap sa kanya samantalang andon si Papa? Wala na akong naging ibang choice, gusto ko nang ma-win back si Kathleen. Nang malapit na ako sa bahay nila ay may nakita akong ambulansya. Natakot ako kaya agad ako nag-usisa sa mga kapitbahay. Ano pong nangyari dito? Tanong ko pagbaba ng kotse. Ay, yung ama dyan inatake daw sa puso. Bigla ako nag-alala sa mga nangyari kaya naman sinundan ko ang ambulansya. Ninais kong pumasok sa emergency room pero hindi ako pinayagan ng mga doktor. Hanggang sa nakita ko si Kathleen. Ninais ko sanang makita siya pero pinili ko na lang na pagmasdan siya mula sa malayo. Makalipas ang ilang araw ay nalaman ko na nakarecover din si Papa. Noon naman ay na-realize ko na kailangan ko nang magpakita sa kanya. Pa, bakit mo nagawa sa amin yun? Bakit mo kami iniwan? Isang tanong na marahil ay hindi sa tamang pagkakataon pero kailangan kong malaman ang kanyang kasagutan. Anak, magmula nang umalis ako sa bahay, aaminin ko na hinanap ko si Luisa. At nang mahanap ko siya ay doon ko nalaman na may taning na pala ang kanyang buhay dahil sa kanyang cancer sa buto. Stage 3. Kasama namin si Kathleen na pumunta ng ibang bansa. Nagbaka sakali ang mga kapatid ni Luisa na gagaling siya kapag napagamot siya doon pero walang nangyari. Ilang buwan din ay namatay din siya at naiwan sa akin si Kathleen, anak ni Luisa sa kanyang pumanaw na asawa. Ninais kong bumalik sa inyo pero awa ang naramdaman ko para kay Kathleen na isa ng ulila. Buwan-buwan ay 3 beses akong sumisilip sa bago ninyong tirahan at nang makita ko na successful ka na at ang ate mo ay lumuwag naman ang dibdib ko. May kinahinatnan din pala ang paglayo ko dahil naging matatag kayong 3. Abot na rin ako ng kahihiyan pa. Wala na akong mukhang ipapakita sa inyong 3. Anak, mahal na mahal ko kayo. At sana'y patawarin niyo ko. Ang sabi nito sa akin. Hindi ko na napigilan at niyakap ko si Papa. Sinantabi ko ang galit at nanaig ang pagmamahal ko bilang isang anak. Ang insidenteng yon ang naging daan para sa lahat ng magandang nangyari ngayon, Papa Dudut. Naging maayos ang pagsasama namin ni Papa at muli na siyang bumalik sa amin at ngayon ay masaya kaming nagkakasama. Si Papa ay nagbalik muli sa kanyang true love na si Mama. Sikat din po ay ugat ng lahat ng magandang nangyari sa aking buhay. Siya po ang nagturo sa akin na magmahal at matutong magpatawad. At kung ako po ang inyong tatanungin, kung ano nga ba ang mas matimbang, ang first love o true love, yun po ay walang iba kundi ang aking one great love na si Kathleen. Marami man akong pinagsisisihan sa ginawa ko, ay masaya pa rin ako dahil nakilala ko ang isang katulad niya.
At sana po ay lagi nating tatandaan na huwag nating susukuan ng taong ating minahal because true love always wins. Hanggang dito na lamang ang inyong kabarangay, Froilan. Mga kabarangay, sadya nga namang mahirap ang mamili sa dalawang importante sa iyo. Lalo na kung ito ay naging parte ng iyong buhay, ngunit kapag napagtanto natin kung ano nga ba ang mas mahalaga ay sana ay atin pong isipin kung tayo ba ay magiging masaya. Totoo ngang napakasarap umibig pero ganoon din ang hirap ng masaktan. Pero gaya nga ng sabi ng nakakarami na hindi ka tunay na nagmamahal kapag ikaw ay hindi nasubok na masaktan. Ang unang pag-ibig ay sadya nga namang mahirap kalimutan pero ang tunay na pagmamahal lang siya pa ring magwawagi at mananatili sa puso mo kailanman. Because first love never dies, but true love can bury it alive. Subaybayan ang iba't ibang kwento ng pag-ibig sa Barangay Love Stories Podcast. Kung paano, mag-log on lamang sa www.gmanetwork.com/BLS Podcast Guide. Libre po ito at ituloy ang pakikinig at kilig online. Ang Barangay Love Stories na padala ni Froy ay isinalin para sa radyo ni Eden Soriano o ni Mama Denden. Ang ating theme song naman ay inawit ni Joe Peril at ni JB Ramos sa patnubay ni Maestro Jimmy Horado. Ang Alaala. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.